Good day mga kanegosyo, nga pala si Jepoy, isang negosyante. Ang topic natin ngayon tungkol kung paano nagsimula si Sir Injap Sia. Kilala naman siguro natin sila. Or si Sir Injap Sia. At paano lumaki ang negosyong manginasal dahil kay Sir Injap Sia. Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Excuse. Kung nagdinegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Paano nagsimula si Sir Injap Sia sa pagninegosyo? At paano to napalaki gamit ng franchising business model? Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Sa Cubao, Quezon City yan. Hindi pa ako aware na ang sari-sari store nung nagsisimula ako na hindi ko mapapalaki at naniniwala pa ako nun sa sabi-sabi na matatanda na ang sari-sari store kapag naging matagumpay ka daw dyan, magiging grocery store. Napakalaking kalokohan yan mga kanegosyo. Dahil ang sari-sari store, pag lumaki, sari-sari store pa rin yan. Dahil magkaiba sila ng business model ng grocery store at sari-sari store. Nagsimula si Sir Injap Sia. Nagkaroon siya ng idea sa pagbebenta ng manok. At syempre, ang sikat na Only Rice na marketing strategy ni Sir Injap Sia. Dahil alam niya ang Pinoy mahilig sa kanin. Pero hindi natatapos doon kung paano lumaki yung negosyong manginasal. Mga kanegosyo, dahil sa marketing strategy ni Sir Injap Sia na Only Rice at focus in one, manok lang, wala pa mga barbecue nung araw mga kanegosyo. Lately na lang sila nagdagdag. Nung nagsimula yung manginasal mga kanegosyo, nagkaroon din ng mga problema din yan. Alam ko, sabi niya pa sa libro ni Sir Injap Sia, na dumating pa sa point na gusto niya nang tumigil sa pagninegosyo ng yun nga, manginasal. Dahil sobrang hirap pala mag-manage ng isang fast food chain. Tapos hindi pa ganun kakilala tulad ng Jollibee. Pero isa sa mga nag-push kay Sir Injap Sia yung asawa niya. Mababasa nyo sa libro niya yun mga kanegosyo. At eventually, nagtuloy-tuloy pa rin si Sir Injap Sia. At nung paano niya napalaki ang negosyo manginasal, ginamitan niya to ng franchising business model. Doon lalong lumaki ang negosyo manginasal mga kanegosyo. Nung in-scale up ni Sir Injap Sia, yung negosyo niyang kumikita. Mga kanegosyo, wag niyong i-scale up ang negosyo niyo para ipa-franchise kung hindi naman niyang kumikita. Dahil eventually, imumultiply niyo lang yung negosyong hindi kumikita. At yung magpa-franchise niyan, malulugi din. Nung kumikita na yung manginasal ni Sir Injap Sia, dito niya na in-applyan ng franchising business model ang manginasal. At lalong lumawak yung scope ng market ng manginasal. Luzon, Visayas, Mindanao na hanggang nagkaroon na rin sa ibang bansa. At naging threat to sa Jollibee mga kanegosyo. Kasi isa sa mga marketing strategy din ng manginasal. Hindi na nila kailangan maghanap ng lugar. Hindi na nila kailangan magpag-aralan kung saan ilalagay yung manginasal. Isa sa marketing strategy ng manginasal, automatic, kung saan may Jollibee, doon sila magtatayo ng manginasal. Kasi yung marketing department ng Jollibee, pinag-aralan na nila yun eh. Kung sa magandang place, venue, pagtatayuan ng Jollibee. So yun na lang yung ginaya ng manginasal.
Kung saan merong Jollibee, doon tayo magtatayo ng Mang Inasal. At habang tumatagal, nagiging threat na yung Mang Inasal sa Jollibee. Dumating pa nga sa point na nagkaroon ng post sa Facebook na kung saan yung mga crew ng Jollibee, pag break time, magja-jacket lang sila para hindi makita yung uniform na Jollibee, sa Mang Inasal sila kakain. Pero yung mga sapatos nila pang Jollibee, nung naging threat na yung Mang Inasal kay Jollibee, dito na napagdesisyonan ni Sir Tony Tan Cakchong na bilhin ang Mang Inasal. 70% ng shares ng Mang Inasal na ang magmamanage na ang Jollibee. Which is doon naman talaga magaling si Sir Tony Tan Cakchong sa pagmamanage ng food business. Pero may 30% pa rin si Sir Injap Sia na shares sa Mang Inasal. Mapapansin nyo mga kanegosyo, yung lasa ng Mang Inasal nung hindi pa to binibili ng Jollibee, iba na sa lasa ng Mang Inasal ngayon, yung manok. Ganun naman talaga, para hindi na mabawasan yung, tsaka magkaroon din ng balance, yung Jollibee tsaka Mang Inasal. Although nabili na pareho ni Sir Tony Tan Cakchong, ay nabili na ni Sir Tony Tan Cakchong yung Mang Inasal, magkaroon ng balance sa pagpasok ng tao. Ito yung binabawasan na yung sarap ng manok ng Mang Inasal. Hindi na ganun kasarap tulad nung hindi pa nabibili ng Jollibee. Well, kasama naman talaga yon na para maging balance. Pero kung matatandaan nyo, kung yung lasa ng Mang Inasal nung hindi pa nabibili yung ng Jollibee, ibang-iba sa lasa ng Mang Inasal ngayon mga kanegosyo. Although the same pa rin yung may chili oil pa rin, pero yung lasa ng manok nagbago. Doon lalo lumaki ang Mang Inasal mga kanegosyo. At syempre ngayon naging magpartner na si Sir Injap Sia at si Sir Tony Tan Cakchong sa real estate business naman. Ito yung tinayo nila pareho yung Double Dragon mga kanegosyo. At kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, gayahin mo si Sir Injap Sia natin na kung paano napalaki yung negosyo at paano maging matagumpay sa food business mga kanegosyo na nagsimula lang focus sa manok at in-applyan to ng franchising business model kaya lalong lumaki. At syempre, pagdating sa level 3 mga kanegosyo, ito na yung bibilin na ng malalaking company yung negosyo natin. Focus in one, scale up sa level 2 business model yung negosyo natin. Hanapin yung community. At panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na to sa trabaho natin bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to. Comment ka lang, sabihin mo, Injap Sia. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.